Buds, mas malaking kasalanan na pala ngayon yung maling notary public kaysa sa pagnanakaw ng trilyong piso. Correct ka dyan, Florin. Hinahunting eh, di ba? Hinahunting si Gutesa eh. Yung mga nagnakaw ng trilyong piso, hindi hinahunting eh. Tindi. At galing yun sa isang party list na Axis at ang representative ay si Kong Eric Yap. O wag nating kalimutan, yung mga tulpo, tahimik, no? Tahimik sa mga Axis na magkapatid. Yung isa dating Axis, yung isa kasalukuyang Axis. Kasalukuyan ba yung isa? Tahimik pa rin ang mga tulpo, hindi pa rin tinatanggal. Di mo tuloy alam ngayon kung sino nang gagamit kanino. Kawawa Pinaser. Correct. Naka-change oil. Yan. 800. Ako naman, always naman ako. Kaya lang ang mga ganda ngayon, you will not use your imagination. Can't wait sa muling pagbabalik ng BRC hearing. Uy, sabi kasi ni Marcoleta, dati sa ganang mamamayan, subukan daw nilang palakihin yung issue na at sila daw mismo mag-prosecute dun sa notary public lawyer. Kita nyo na. Alam nyo po, sa totoo lang, ipapahamak nyo pa lahat na nagnonotaryo eh. Lahat naman alam na ganyan ang practice. Pag pinaghigpitan po yung notaryo, hindi na pwedeng magnotaryo ng walang nakaharap na abogado. Malilintakan na tayo lahat. Mamahal na po ang notaryo. Pero mo yun, abogado na harap sa'yo, magnonotaryo lang. Oy, magpakape kayo. Pwede pa pong magpakape ha. Yan. How can I palipad? Pindutin lang ang lintik na dollar sign dyan. Orin natin sa simula uli ng Senado sa November kung paano sila babasagin ni Senator Marcoleta sa plenaryo. Correct ka dyan. Sir Buds, baka si Lacson gagawing capital offense ang peking notaryo. Wala namang problema kung ipagkaila ni attorney na hindi niya pirma. Ang importante na pirmahan ni Gutesa at sinumpaan niya sa Senate yung affidavit niya. Valid na yun. Pwede ka ngang manumpa sa Senate nang wala kang notaryon dala-dala eh. Di ba? Sir Buds, baka si Lacson Sir, sobrang dami naghirap habang silang minority nagpapayaman sa dugot pawis tax ng taong bayan. Correct na correct ka dyan. Panoorin natin sa simula uli ng Senado yan. Paano yung sinabi ni Atty. Makalintal na naipanotaryo? Depeke din. Imbitahin din nila si Makalintal. Mag-imbita sila ng mga abogado. Tignan natin kung meron magsasabi kasi mga press, pinalalabas nila, falses uno, mga Latin-Latin eh. Utot nyo. Like, share. Wala nang bibigat pa sa kasalanan ni Gutesa, boss, ang notaryo. Correct. Hindi niya pa kasalanan yun ha. Sino nagsabi na siya yung nameke ng notaryo? Di ba? Nagpunta siya kung sino pa yung bukas 24 oras. Kailangan daw ni Marcoleta kinabukasan. Hindi raw siya iharap pag wala notaryo eh. Naghanap sila ng notaryo na bukas 24 oras. Parang karinderya pala yung notaryo publiko na yun. Baka hindi rin natutulog. Diyan ba kayo nakatira sa... Sir, napanood mo yung Simple Hands na on BP Sara sa anak niya? Lalaki, humble, proud si BP Sara. Ano yung Simple Hands? Yung ba yung yung nanalo yung anak niya sa sa basketball ba yun? Panood ko yung interview ng anak niya eh. Sir, RB Elms, yung 79 na politiko sa Malacanang, Kongreso at Senado, kasabwat ang media, CPP, NPA, NDF, AFP, PNP generals, ang naghahati-hati sa mahigit 500 bilyong pisong buwis ng mahirap ng Pilipinas. Hindi lang po, trilyon na po yan.
Charm Alcon Mix Vlogs, Taurus JTV, Taxco, maraming naglalaway sa mali-maletang pera. Isa na ang media. Aba, bahagi po sila dyan. Bahagi po yan. Ano tawag ni Marcoleta sa mga media? Bayarang media. Bayaran pala kayo eh. Pinapalitaw nila si Gutesa, so may posibilidad kapag nahawakan na nila Lacson ang witnesses. Kaya nga nagtatago eh. Ayaw magpahawak sa inyo. Boss Mads, kung may falses 1, 2, 3, meron din corrupt 1, 2, 3 si BBM Tambi Company yun. Nasampal yung isang babae ni Congressman Defensor na pipikein talaga ni Gutesa notaryo sa halagang 250. 250 pesos, pipikein pa. Ididemanda kaya na nagnotaryo si Gutesa? Ewan ko rin, panggulo lang yan. Kala naman nila, madadivert nila. Utot nyo. Kada may sinisingil kayong artista, kada nagbabayad yung mga artista ng tax, pabanatan kayo niyan. Ano sabi ni Dennis Trillo? O, nagbayad na ako ng tax. Hindi kayo nahihiya? Sinasabihan kayo ng mga artista. O, nagbayad na ako ng tax, sabi ni Dennis Trillo. May nanakawi na kayo. Pinagtawanan ni Lacson ang maling gawain niya dahil sa laki na nakubra niya kay Romualdez, pera-pera lang. Sabi po ni Fernando Baluyot. At RBM's opinion niyo po sa Malaysian President na ang sabi ni BBM, di parang haganap lang ng gulo sa ASEAN. Nakakahiya po tong president natin. Correct, alam niyo po, lahat po ng tao ron, no, yung mga leader po dun sa ASEAN, trade deal po. Alam niyo yung deal. Paano kami makakaganansya dito sa samahan na to? Si BBM po, parang dito rin sa Pilipinas eh. Hindi po talaga solusyon ang gusto nila. Tirahin lang yung Duterte. Dinala niya po sa ASEAN. Hindi po ganansya sa ASEAN yung gusto niya makuha. Tirahin lang yung China. Imagine niyo. Ganun, same as pareho. Ang ginagawa nila rito, hindi lumutas ng problema ng Pilipinas. Isisi sa Duterte, tirahin ng Duterte. Nagpunta ng ASEAN, ganun din pala ang gagawin. Sisihin ng China, tirahin ng China. Pero binaliwala po sila, nagmumukha po talagang engot tayo doon. Habang tuwan-tuwa po lahat ng tao ron. Dahil una, yung tatlong bansa, zero tariff sila sa Amerika. Nakita ko na po yung galawan ni Donald Trump eh. Para lang po ma-update kayo ha. Yung South Korea po napababa mula 25% tariff, napababa ng 15%. Tayo 19% tariff, 19% pa rin po hanggang ngayon. Wala namang ino-offer si BBM eh. Nag-offer po ang South Korea sa Amerika. Mag-i-invest kami ng $350 million. Natuwa na si Donald Trump. Dahil dyan, binabaan sila ng 15% tariff. Masaya. Ganun po ang negosasyon. Ngayon, nag-negotiate sila. Pababaan ni Donald Trump yung tariff ng China naman. Pero, bubuksan naman ng China, e-export naman sila dito po sa US ng rare earth. Ayun po yung pinag-agawang mga ngayon, mga elemento. Ganun ang negosasyon. May nahihita kayo pareho, hindi yung negosasyon. Parang awa nyo na, bigyan nyo kami ng panay paawa eh. Negosyante yan si Donald Trump. Gusto niya pakinabang. Meron tayong may offer actually. Kung mahusay-husay lang si BBM, may offer tayo. Pinag-aagawan po yung ating mga nurses, gawin mo exclusive sa US yan. Sabihin mo na, sa iyo muna. O kaya, propaganda naman. Kasi si Donald Trump, anong i-offer mo sa akin? In terms of propaganda, wala na yan. Ayaw niya na ng mga anti-China na propaganda. Pati na sila ng China eh.
'Di ba? Hindi beneficial kay Donald Trump na makipagtalo sa China, eh. Mas beneficial sa kanya yung matatag yung ekonomiya niya. At tatatag ang ekonomiya niya pag nakipag-trade deal siya, may trade deal siya sa China. O yan po yun. Pero pwede dahil nag-engage ngayon si Donald Trump ng war on drugs. Yun ang i-offer nyo. Magpapatrolya kami sa West Philippine Sea. Magpapatrolya kami dito sa Benham Rice o sa Philippine Rice. Para lahat ng mga barkong may droga, kami magsasabi sa inyo na eto may droga. War on drugs. Kasi si Donald Trump nagwa-war on drugs ngayon. Yan ang pwede nating i-offer. Na lahat ng droga na lalabas dito sa Asia, sasabatin namin. O kaya ituturo namin sa inyo. Kasi tayo lang ang umaattend ng ASEAN Summit, APEC Summit, na ang habol lang natin participation. Sana po sa susunod, meron na tayong ino-offer. Padong, nagbigay ang China ng 500 million ayuda kay BP sa Davao. O, di ba? 500 million ayuda. Tama ba yan, Ma'am Emma Fernando? Teday, good evening, Boss Buds. I-offer na si Brano si Bano. Anong Brano? Naintindihan yung Brano. Sir, isnab ng ASEAN si Marcos, civil lang ang ASEAN kay Marcos kasi tayo chairman ngayon. Pero ang totoo, ayaw ng ASEAN countries kay Bangag Marcos. BBM nambubudol na naman sa South Korea. Epic ata yun. Angat-angat na naman. Angat tayo lahat. Sa angat na presidente, angat tayo lahat. Mayroon din tayo rare earth element. Baka nakawin naman ng mga kabal ng Bangag. Yung rare earth natin, mga tao. Dito lang tayo makakita ng mga tao na ngayon nagaganap yung krimen, isisisi sa nagdaang presidente. Walang kamalay-malay. Tinanong eh, Mr. President, ano po masasabi nyo? Marami na magrarally laban sa inyo kasi sa korupsyon. Kung hindi ako presidente, magrarally din ako eh. Irarally yung sarili. Nakakita. Ikaw nga yung nirarally kaya yung kapalpakan mo nga nirarally. Loren, bobo week talaga si Marcos. Paano ang Pangulo ng Pinas ay addictus kaya takot siya pang war on drugs? May Notary Republic dyan sa amin, ang dami laging tao bukod kasi sa ang mura, ang bilis pa. Correct. Interviewin ka ba? Meron po akong salaysay dito, papanotaryo ko lang. Sige. Kaya lang hindi po pwedeng sa papel mo. Dapat dito sa papel namin kasi may heading to eh. Attorney. Nabagalit tuloy yung ibang abogado. Ng putsa, obligado na tuloy kaming pumirma ng person. Mag-alama-alamanos tayo, sabi ni BBM. Rare talaga yung witness ang kakasuha. May nagsumbong, may nagnanakaw ng kalabaw. Yung nagsumbong ang inimbestigahan. Boss Baz, hindi alam ni BBM paano basahin yung sitwasyon. Lahat ngayon pumunta ng summit, gusto makakuha ng deal sa US and China. Makakakita ba ka ba ng deal kung gulo yung topic mo? Wala tayong Ang deal niya kasi, pag sisip-sip sa US, outdated na siya eh. Nakikipagbati na nga US. Nagde-deal na yung US tsaka yung China. Tayo, nga. Mahusay daw mag-imbestiga si Lacson. Grabe. Lead pa lang ng sinusundan. Mali na. Bravo, Sir Badong. Hello.
Baka kung iimbestigahan 'yan si Jazz, baka kung iimbestigahan ng hero na si Lapu-Lapu, baka maging kriminal pa sa pagmekos-mekos nila, correct.